Binagyo mang literal o binagyo ng mga pagsubok, marami po ang itinatawid ng buhay sa pamamagitan ng pahiram na pera. Shoutout sa mga nananamantala sa pangangailangan ng iba. Tulad nitong araw-araw kung magpatong ng 13% interest. Nagbanta pa ng buhay at tinetext lahat ng contacts ng pinautang sa cellphone. Rehistrado naman kaya yan sa SEC? Huwag magkakamaling mangutang sa ganitong paraan dahil maaaring buhay ang maging kabayaran. Tulad ng nangyari kay alias Aiza na nakakatanggap daw ng death threats nang hindi makabayad ng utang sa isang online lending. Sabi po nila sa akin, wala na daw pong dapat pag-usapan pa. Pinatrabaho na daw po nila ako. Magantay na lang daw ako, bubulagta na lang daw po ako. Mamatay na lang daw po ako, hindi ko daw malalaman. Ang masakla pa, nagkakahalaga lang ng 2,000 piso ang hiniram niya na gagamitin sana sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Na-advertise po siya doon, tapos kinilik ko po siya. Ang binhingi po sa akin yung name, address, location, valid ID. Tapos nakalagay naman daw po yun, safe naman daw po, na ibigay sa kanila yung information. Nag-submit ako ng picture ko, selfie picture ko. Tapos, isang click ko lang nun, yung pag-send ko nun, maya-maya may nag-text sa akin na hinihingi yung Facebook account ko. Ang naging kasunduan ni Aiza sa online utangan, bibigyan siya ng 1 linggo para bayaran ng 2,000 piso na may tubong 1,820. Sumatotal, ang kailangan niyang bayaran ay 3,820 pesos na. Kung hindi mabayaran matapos ang 1 linggo, tutubo pa ito ng 13% kada araw. Pero laking gulat daw ni Aiza nang hindi pa man lumalampas sa itinakdang araw na palugit, nakatanggap ng blast text ang mga kakilala niya. Nang mag-download daw kasi si Aiza ng app ng online utangan, inalaw niya itong ma-access ang kanyang phone directory. Nakiusap po ako, pwede po bang kalahati? Sabi ko po gano'n. Sabi niya, ay hindi, sinungaling ka. Sabi niya, scammer ka, magnanakaw ka. Ginanon na po ako niya. Isa sa mga nakatanggap ng warning message ay ang hipag ni Aiza na si Jenny. Scammer at magnanakaw, sabi ganon. Mag-ingat nga raw sa taong to, tapos binanggit yung buong pangalan niya. Pati raw ang ahensya na nag-aayos ng papeles ni Aiza para sa kanyang trabaho abroad, nakatanggap din ng warning message. Ang malala pa, maging ang ibang online lending companies na hindi naman niya inutangan, tinatakot na rin si Aiza. Binantaan nila yung buhay ng pamilya ko. Parang, bakit ganun? Sa halagang 2,000, pagbabantaan yung buhay ng pamilya ko. Dahil sa takot at kahiyan, hindi muna umuwi sa kanilang bahay si Aiza. Nag-file na rin siya ng blotter report sa barangay. Poposte po ako ng mga tanod ko para yung taong papasok sa kanya, maproteksyon na namin siya. Bang nandito kami, tutulungan namin siya at pangangalagaan. Base naman sa listahan ng mga registered lending apps sa Securities and Exchange Commission o SEC, wala ang online lending na inutangan ni Aiza. Kaya minabuti na naming sumangguni sa National Bureau of Investigation o NBI. Hinara siya by posting on Facebook. So, hindi po dapat natin gawin yan. So, pwede po siyang, yung si nagpautang, pwede natin siyang kasuhan. Punta lang po si victim sa amin sa cybercrime. Tapos, makipag-ugnayan sa amin. And then, we'll find out, i-check natin yung mga post niyan, whether ma-delete na o hindi. We can actually, kung mas screenshot niya, mas better. So, makuha natin yung screenshot na yon. Tapos, i-backtrack natin kung hindi pa napupull down yung nag-post. Kaya nating hanapin siya. So, yun ang gagamitin natin for filing of case appropriate. Sa ngayon, nag-iipon pa rin si Aiza para mabayaran ang kanyang utang na umaabot ng 7,460 pesos. Aral na po to sa akin. Kahit na magipit ako, hindi na talaga ako mangungutang sa online. Walang pera o utang na may sapat na halagang katumbas ng buhay. Kaya kung buhay ang ipipilit na kabayaran sa utang, para namang wala ng halaga ang buhay. At kayo rin mga kapuso, kung may mga reklamo kaugnay ng pang-abuso, katiwalian, kapabayaan o iba pang maling gawain, idulog yan sa aming Facebook account at sa Facebook page ng Sumbungan ng Bayan at susubukan nating harapan ng solusyon.